oras na. Mga kapatid, nasa 23rd week na po tayo ng ating pag-aaral ng series natin sa FIT. Alam niyo na po ba yung FIT? Siguro naman, sa haba na ng panahon natin pag-aaral. Ano yung FIT? Ano yung F? Faultless. Sa harap ng Panginoon, wala tayong sala. Sa harap ng Panginoon, tayo ay walang kakulangan. Bakit? Kasi inayos na niya tayo eh. Kaya ngayon tayo ay faultless. In spirit, sa panloob. Of course, sa panlabas, madami kang fault. Ano mga kapatid? Aminin na natin yan. Kuya, marami tayong fault na panlabas. Pero sa mata ng Panginoon, faultless. Balang araw naman, ipapalitan niyang faulty na yan ng flawless. Ideal. Tayo ay katanggap-tanggap sa harap ng Panginoon. And last ay tayo ay triumphant, mapagpanagumpay. Ano man ang hiharang sa atin ng mundo, ano man ang hiharang sa atin ng kaaway, huwag niyong kalilimutan, we are already victorious in Christ. Hindi na mababawi yung score natin 100%. Ipinagwagi na tayo ni Kristo kahit kailanman hindi na mababawi yun. Amen, mga kapatid. So last week po, pagdating po sa kaligtasan, sa mga previous week, hindi lang last week, sa mga nakaraang araw, makita po natin na pagdating po sa kaligtasan, pangalawa sa pagiging malapit sa Diyos, pangatlo sa pagiging malinis, kaligtasan, ligtas na tayo, pagiging malapit sa Diyos, pagiging malinis, sapat sa katwiran, ay magpapahinga na lang tayo. Bakit po? Kasi wala na tayong gagawin eh. Kasi wala na tayong may dadagdag pa para tayo mas maging ligtas, para tayo mas maging malapit sa Diyos, para tayo mas maging malinis, wala na tayong may dadagdag. Tapos na yun, kumpleto na yun. Finished work na ni Jesus yun. It is already in the past. Lalakaran na lamang natin ang mga katotohanan na yun. Bakit po tayo naging katanggap-tanggap sa Diyos, malinis, sapat, at malapit sa Kanya? Kasi sapat yung Kanyang inoffer na sacrifice. Wala na madadagdag doon sa sacrifice na yun lamang ang katanggap-tanggap na sakripisyo. At yun ay si Jesus. Si Jesus lamang ang katanggap-tanggap na sakripisyo. Sabagat siya lamang ang walang sala, at siya lamang ang dugo na karapat-dapat at dugo na katanggap-tanggap sa harap ng Diyos. Kahit pasabihin nyo na ilang litro ng dugo yung patulong nyo, hindi katanggap-tanggap sa Diyos yan. Maduming dugo yan. Ang katanggap-tanggap lamang na dugo ay yung perpekto at malinis na dugo. Yung dugo ni Jesus. Kaya ikaw, kapatid, tanggapin mo na lamang yung ginawa ni Kristo para sa akin. Kaya po, wala na tayong, may dadagdag, wala na tayong magagawa pa. Mga kapatid, alam niyo po mga kapatid, may difference po yung wala ka na magagawa kaysa doon sa wala ka nang gagawin pa doon sa wala ka nang magagawa pa. Ang laki ng difference nun. Halimbawa, sa umaga, nag-usap kayo mag-asawa, oy, bukas gigising tayo maaga. Kuya Fred, tayo ay magluluto ng breakfast natin, sabi ni Cherry. Tayo ay maagang magluluto ng breakfast natin. O siya, sige, tulog sila. Pagising sa umaga, gumising si Cherry, tulog pa rin si Kuya Frederick. Pagising ni Kuya Fred, kamusta na yung ating agahan? Luto na. Wala ka nang kailangan gawin. Kita nyo? Wala ka nang kailangan gawin kasi luto na. Ay sabi naman ni Kuya Fred, ay masarap ka? Patikim. Ang sagot naman ni Cherry ay, wala na. Naubos ko na. Wala ka nang magagawa pa. Nakita nyo ang difference? Wala ka nang kailangan gawin, wala ka nang magagawa pa. Kasi yung unang, wala ka nang kailangan gawin para ka may kapangyarihan pa din na gumawa. Pero hindi na lang nilirequest sa'yo. Kita nyo? Parang may lakas ka pa rin na may mababago ka pa, kaya lang hindi na kailangan gawin eh. Kaya wala ka nang kailangan gawin. Pero yung wala ka nang magagawa pa, wala ka talaga magagawa. Sapagkat it's already in the past. It's already finished. Nakain na, kahit masarap o hindi yung pagkain, wala ka nang magagawa pa. Nakain na, tapos na. Nakita nyo ang pagkakaiba, kahit pag gusto mong gawin, at kahit pa mayroon kang kapangyarihan, wala nang epekto ito doon. Wala nang epekto doon sa tapos na. Ganon din sa ating kaligtasan, sa ating maging katanggap sa Diyos, sa ating pagiging malinis sa Diyos, wala na tayong magagawa pa. Wala nang epekto ito doon sa finished work of Jesus Christ on the cross. Nakuha niyo mga kapatid, wala na tayong magagawa pa. Ano man ang gawin mo diyan, wala nang epekto. It's already done. It's already in the past. It is already finished. Amen po mga kapatid. Because ito po yung ating pinag-uusapan mga kapatid. Wala na tayong magagawa sa outcome ng ginawa ni Jesus.
Kasi Jesus died once and for all. Ito yung paulit-ulit natin sinasabi, mga kapatid. That Jesus died once and for all. Para kanino? For everything and for everyone. Ito po ang foundation ng gospel. Ito po ang foundation na pinapangaral natin. Kaya sinabing gospel, sapagkat mabuting balita. Mabuti ang balita, mga kapatid. Tapos na. It's already done. Jesus died once and for all. Kasama ako, kasama ka. For all time. Kaya nga, magandang balita. Ano niyo po kapatid, meron akong nakitang napakagandang balita. Finally, there's an instant cure for cancer. Narinig niyo ba yun? Hindi niyo ba nababasa? Nakalimutan ko lang ang pangalan ng gamot. Pero ang gamot, ang science behind this is, yung po kasing cancer cell, nagtatago yan. Kaya hindi mapatay ng ating immune cell kasi hindi po mapatay yung cancer cell. Pero nakadiscover po sila na nababalatan yung cancer cell at naituturo doon sa mga T-cells, yung pong ating immune system, na pumatay. At ang within 6 months po ng pag-inom ng gamot na ito, patay ang cancer. 100% na recovery. Search po kayo sa internet, nandun pa, totoo. St. Joseph Hospital, Australia. Ang gandang balita. Tuntua ako, may pag-asa na. Yung mga kilala kong may cancer, may pag-asa na. Ito ang problema. Ang kailangan mong tabletas ay 15. Isang tabletas, mga kapatid, $11,000. Ay mabuting balita gayon. Sino ang basta-basta makakaapot, sasabihin naman ng mga ordinaryo, ay mamamatay na lang ako. Hindi ko nakukuha. Bakit isasama ko pang mamatay ang mga anak ko? Para sa gamot na ito, mabubuhay ako ng ilang, gumaling ako sa cancer, pero mamatay naman ang mga anak ko pag bibili ko lahat ng kayamanan, etc. Mabuti bang balita yung mga kapatid? May pag-asa na, may kaligtasan na, pero hindi mo naman kayang bilhin. Mabuting balita ba yun? Ang mabuting balita, may kaligtasan na, may gamot na, eto libre, inumin mo na lang. Palakpakan natin ang Panginoon. Yun ang mabuting balita. Mga kapatid, mayroong nagtrabaho para sa atin. Tapos na. Hindi mo na kailangan gawin. Wala ka nang magagawa pa. Mga kapatid, mabuti bang balita yun? Oy, Faith, bibigay ko sa iyo yung aking bagong biling kotse. Ang gandang balita. Ikaw na magtuloy ng hulog, ha? Magandang balita yun. Hindi magandang. Ganun ang ginagawa natin sa mabuting balita ng kaligtasan, eh. Ipinamamalidatan natin ang magandang balita na matay na si Kristo para sa atin. Pagkatapos, itutuloy mo pala. Madami ka palang kailangan gawin. Kailangan mo pa palang patuloy na i-maintain yung kaligtasan mo. Hindi ka pala dapat magkakasala kahit kaunti. Ako palang hihingi ng tawad. Pag hindi ka nakahingi ng tawad, ikaw pala napapalayo pa sa Diyos kapag ikaw ay nagkakasala. Ikaw pala nagiging marami pa ulit. Magandang balita, namatay na si Kristo on the cross, tapos na 2,000 years ago. Para sa atin, tapos sasabihin natin, kailangan natin ituloy, kailangan natin gawin. Sino po nagsasabi ng mga kapatid? Relihiyon yun. Yun ang problema ng religion. Yung tapos na pinagagawa pa sa atin. Pero ngayon sinasabi natin, mga kapatid, wala tayong magagawa. Bakit tayo wala na magagawa? Kasi tapos na. Tandaan po niyo, mga kapatid, tapos na. Tatanggapin na lamang natin ang mga katotohanan yun, mga kapatid. Ano kasi mga foundational verses natin? Baka sabihin na naman natin, nag-iimbento na naman tayo. Mga kapatid, wala ba tayong tinuturo dito na walang foundation tayo sa salita ng Diyos? Tingnan po natin, ito po paulit-ulit na. Uulitin na lang natin para po repetition breeds retention. Apo, para ma-retain sa atin. Ephesians chapter 1 verse 7, ano po sinasabi dito, mga kapatid? Tinubos tayo. Tinubos, tutubusin? Tinutubos? Ano ang ginamit? Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at sa gayon ay pinapatawad o pinatawad tayo sa ating mga kasalanan. Napakalinaw po niya, mga kapatid. Palagi ko naman ang hindi makakaintindi niya na hindi marunong ng Tagalog. At tayo naman marunong naman Tagalog lahat. Ano pa? Colossians chapter 1 verse 13. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Ano pa? Na nagpalaya at nagdulot sa atin ang kapatawaran sa kasalanan. Napakalinaw po niyan, mga kapatid. So, sino po ang tumubos? Sino ang nagpatawad at naglipat sa kaharian? Si pastor? Ang church?
Ang gawa mo? Sino ang tinutukoy dito po na aktor ng mga verbs na ito? Ang Diyos. Ang Diyos po ang lahat ng aktor ng verbs na ito. At kung Diyos ang gumawa, marireverse mo pa to? May magagawa ka pa dito? Mai-improve mo pa ito? O pabababain mo pa ang power ito? Wala ka nang magagawa dito, kapatid. Tapos na ito, ginawa na ng Diyos. Sabi nga sa Gawa, chapter 13, verse 39, at ang lahat ng sumasampalataya sa Kanya ay pinapatawad na sa lahat ng pagkakasalang hindi na ipatawad sa inyo sa pamamagitan ng pagtupad ng kautusan ni Moses. Sabi sa 1 chapter 2, verse 12, sumusulat ako sa inyong mga anak sapagkat pinatawad na ang inyong mga kasalanan dahil sa Kanyang pangalan. Kaya ka pinatawad, kapatid, dahil kay Kristo. Tandaan po natin yun. Kaya tayo pinatawad dahil kay Kristo, hindi sa galing nating paghingi ng tawad. Kaya po maraming mga nagtuturo, ang takot ituro ito eh. Takot po sila na ma-discredit yung mga matagal na nilang narinig at magatagal nang tinuturo sa kanila na nagpapalito naman sa atin, mga kapatid. Kaya para tayo hindi malito, mga kapatid, kailangan matandaan mo rin ang dalawang atmosphere o dalawang planeta o dalawang lokasyon o dalawang kondisyon kung bakit ito hindi nakakalito. Pagka binalikan mo ito doon sa Old Covenant, ay malilito ka. Sapagkat sa Old Covenant, ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng iyong pagiging karapat-dapat sa harap ng Diyos sa pagsunod mo sa lahat ng kautusan. Sa pagsunod mo sa lahat ng kautusan. Kaya po dapat, una-una, anong planeta tayo? Nasa New Covenant tayo. Dapat maintindihan natin, itong lahat ng sinasabing ito ay para sa ating ngayong nasa New Covenant. Dahil kay Kristo, siya ang transition, yung kamatayan ni Kristo on the cross, transition from Old Covenant to New Covenant. Hindi ka pwedeng bumalik doon sa Old Covenant. We are already here in this new atmosphere of New Covenant under the atmosphere of grace. Pangalawa, mga kapatid, tayo ay mga mana ng parte. Nasa New Covenant na lahat ng tao sa mundo ay nasa under sa New Covenant. Kasi tapos na yung Old Covenant eh. Sabi nito sa Hebrew chapter 7 verse 30, the Old Covenant is obsolete. That's why there is a New Covenant. Pero bakit hindi lahat itong verse na ito ay applicable sa kanila? Kasi ang sabi po dito, mga kapatid, dapat ikaw ay sumampalataya. Dalawa lang kondisyon, nasa New Covenant ka, sumampalataya ka, hindi trabaho yung kapatid, yun ay planeta kung saan ka nasasakupan ngayon. Kung ikaw ay nandun, pang kapatid, ito lahat ng binanggit natin verses, totoo yan sa iyo. Totoo sa atin yan. Ito ang katotohanan ng hindi mo mapapasubalian. Kaya po ito ay patungkol sa kaligtasan, kapatawaran ng kasalanan, pagiging malinis, pagiging malapit sa Diyos, pagiging matuwid sa harap ng Diyos, sa lahat ng sumampalataya. Alam mo, mga kapatid, ang pinakamalaking problema, bigay mo nga, sister, dyan yung aking ginawang ko. The biggest problem of man is solved by the least effort from man. Naniniwala ba kayo dyan? Ang pinakamalaking problema ng tao ay yung nangangailangan ng pinakamaliit na effort mula sa tao. Kasi ang tao ay palpak. Kaya po, ano yung pinakamalaking problema ng tao? Kaligtasan. Hindi kayang gawin ng tao. Simula pa nung una, tinuro na, pinakamalaking problema sapagkat walang makatugon. Pero anong ginawa niya? Hindi mo kaya ako ang gagawa sa'yo. Rest ka na lang. Kaya ikaw ay rest. Ito po, mga kapatid, pwede natin i-apply sa buhay natin araw-araw Kayo, mga kapatid, kaya kayo na mo problema. Alam niyo ba ang problema? Ang problema dahil wala kang magawa. Kaya mo sinasabing problema kasi wala kang solusyon. Kasi kung may solusyon niyang hinakaharap mo, hindi problema yan. Tama? Kung may babayaran ka matrika, walang problema. Bakit? May pambayad ka Pero kung wala ka pambayad, ano yan? Problema. Anong gagawin mo ngayon pag problema? Kakayod ka ngayon, magpapatikar ka ngayon, hahanap ka ngayon ng mautangan, mahiraman. Magsasanla ka ngayon, gagawa ka ngayon ng paraan mo. Kasi meron kang kinakaharap na problema. I-apply mo itong katotohanan ito, kapatid. Ang pinakamalaki mong problema require your least effort. Magpahinga ka. Anong gagawin mo? Ilapit mo sa Diyos. I-expect mo ang ginawa ni Kristo para sa iyo, na ikaw ay pinagpala na ikaw ay mapagtagumpay na. I-expect mo na ikaw ay pinayaman na ng Diyos sapagkat naging mahirap si Kristo para sa iyo. I-expect mo na ipinagaling na ng Diyos sapagkat si Kristo ay nasugatan na para sa iyo.
Yun ang i-expect mo. Magpahinga ka. Just relax and expect the blessing of God. Yes, palakpakan natin ang Panginoon. Ganyan po gawin natin, mga kapatid. Totoo po ba ang sinasabi natin, mga kapatid? Totoo po yan, mga kapatid. So, ano ang tinuturo natin? Extreme ba tayo o magturo? O sige na, extreme na kung extreme. Talaga naman, ang grace ay extreme eh. So, go to the extreme. Huwag tayong mag-hesitate sa pagse-celebrate ng New Covenant. Huwag tayong mag-hesitate ng pagse-celebrate na tayo pinatawad na ng Diyos. Huwag tayong mag-hesitate sa pagse-celebrate na tayo malapit na sa Diyos. Sasabihin mo, kaya ako hindi nagko-communion. Dahil hindi ko ramdam na ako'y malapit pa sa Diyos. Ay baka ako'y may kasalanan. Ay hindi ako karapat-dapat tumanggap. Kapatid, hindi ka talaga karapat-dapat. Kaya dapat tanggapin mo ang kanyang pagpapatawad. Kaya ang gagawin mo, kaya ka nagko-communion eh. Nakikiisa ka eh, naniniwala ka eh. Lord, hindi ako karapat-dapat pero pinatawad mo ko. Lord, kaya tinatanggap ko. Eh bakit ayaw mo mag-communion? Para maging karapat-dapat ka muna. Sa next week na ako magko-communion. Bakit? Kasi para ako magbabasa muna ako ng Bible pa. Magpapalapit muna ako sa Diyos para pagkakarapat dapat na. Tsaka ako lalapit sa communion. Pag naglalakad ka ngayon sa communion, yabang mo ngayon. Ay, pastor! Yabang mo ngayon. Kasi feel mo na ikaw ay karapat dapat. Pero kapatid, kaya tayo nagko-communion dahil hindi talaga tayo karapat dapat dati. Amen? Hallelujah. Yung pagtanggap natin, that is our act. Ganito yung ginawa mo para sa amin, Lord. Binigay mo yung katawan mo, binigay mo yung tugo mo, tatanggapin na lamang namin. Yun ang act. Yun ang symbol ng ating pagtanggap. Kaya mga kapatid, alam nyo, meron na po akong kaibigan. Ako'y naaawa. Sapagkat ang sarap ng tambakol, kapatid. Ang mahal ng tambakol. Hindi siya kumakain ng tambakol. Ang sarap nun. Kasi sabi sa kanilang relihiyon, huwag kang kakain ng isdang walang kaliskis. Hindi ko siya tinatawanan, mga kapatid. Ako'y nahahabag. Bakit? Sapagkat tapos na eh. Si Kristo na yung nagsakripisyo ng hindi pagkain. Wala siyang kinain overnight. Tapos na hindi kayo magpapakahirap para lahat ng malinis na ginawa ni Kristo, especially yung tambakol, hindi ka mag-i-enjoy. Let's celebrate. Enjoy natin yung pagkain na yun. Nabigay ng Panginoon para sa atin. So, ganito po kasi ang relihiyon eh. Binebentahan tayo ng napakaraming mga technique para ma-activate. Para daw ma-activate, para talagang para maging mas lalo ka magkatag-katag. Bibigyan ka ng napakaraming sistema, napakaraming step para ikaw ay maging karapat-dapat sa harap ng Diyos. Bentang-benta naman sa mga relihiyoso. Sa mga relihiyoso, kahit anong ibenta mo na patungkol sa Diyos, itong panyong ito ay naikuskus ko sa paanong naghimala. Nako, ay pagpalagi, kahit ibenta ko ng 10,000 mabibili pa yung aking siningahan. Kasi bentang-benta talaga ang anumang bagay na sa tingin nila maglalapit sa kanila sa pamamagitan ng kanilang gawa sa Diyos. Ang nakalimutang marinig at ang hindi naririnig, tapos na. Ginawa na niya, inilapit ka na sa Kanya. Pasalamatan mo na lamang, purihin at sambahin ng Diyos. Amen? Bakit po ganun, mga kapatid? Kasi nga, nasanay tayo na first work, then tsaka ka magre-reap ng fruits of your labor. Kaya nga, alam niyo bang first day of the week para sa atin, kaya hindi pa tayo nakaka-attend ng church kahit anong first day of the week? Monday. Pero ang tunay na first day of the week is Sunday. Bakit? Kasi dapat work muna. Meron ba naman first day of the week na rest? Kaya hindi natin mag-gets na, bakit ang Sunday, first day of the week, rest? Bakit rest? Work muna! Monday ang first day of the week. Work. Pagdating na sana, tsaka ka magre-rest. Yun ang nasa isip natin eh. Yun ang kultura natin eh. Kaya di natin mag-gets yung first day of the week is rest. Tinasabi sa atin ng Panginoon, magsimula ka muna sa kapahingahan. Iniimbitahan kita sa kapahingahan. Ang unang araw ay kay pahingahan. Bakit pahinga? Wag ikaw, ako. I have done everything. Now, enjoy. Then, work. Amen, mga kapatid. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya po tayo, mga kapatid, ang mga Kristiyano, we start from the finish.
Ayan o. Ayan o. Yeah, we start from the rest. We start from the finish. Ano ibig sabihin ni Pastor lang, we start from the finish, mga kapatid? Mga kapatid, sa doktor, lalo na espesyalista, sa, halimbawa, palagay na natin espesyalista sa yung mga urologist, yung sa mga kidney stone, yan, mga yan. Hindi yan naging urologist agad. Hindi. Abay, nag-start yan nag-aral muna ng pre-med yan, tapos pagkatapos ng pre-med, kumuha ng proper medicine yan, pagkatapos sa proper medicine, nag-internship yan 2 beses pa, pagkatapos mag-internship yan, nag-board exam yan, pagkatapos niya mag-board exam, nag-residency yan sa internal medicine, another 4 years, pagkatapos niya mag-residency sa internal medicine, kumuha yan ng specialization siya, urology. Tsaka pa siya tinanggap ng fellow niya, tsaka pa siya tinanggap ng mga kapwa niya, urologist, para sabihin, now you are urologist. Saan siya nagsimula? From the beginning. The step, then urologist. Pero tayo mga Kristiyano, mga kapatid, nag-start tayo sa perfect. Tayo iligtas agad. Tayo 100% saved. Tayo 100% clean. Tayo 100% katanggap-tanggap sa Diyos. We are already in the finish. Kaya ngayon ikaw ay lalakad na lamang, lalakaran mo na. Kaya ka ngayon makakagawa ng mabuti. Kaya ka ngayon nakakatulong. Kaya kayo nagpe-perform. Kaya ka nagbabasa. Dahil you're already starting from the finish. Hallelujah. Isipin niyo mga kapatid yun. Yun ang tinuro sa atin ng relihiyon eh. You start here. Ayan mo na, kayo mga bagong attendee sa church, hindi pa kayo masyadong save eh. Attend muna tayo ng retreat. Retreat 1, retreat 2, retreat 3, retreat 4. Daming retreat. Grow stage, Christian Growth Series 1, Christian Growth Series. Ang daming stages. As if hindi pa ligtas yung mga Kristiyanong ito. At kung makakapinis lamang ng courses at saka pa lamang masasabing maaring ligtas ka na, hindi pa rin sure. Pero tayo mga kapatid, sinisigurado ng Panginoon, you are now starting from the finish. Tapos na. Completed na. Graduate ka na. The moment you receive Christ, it's already done. It's already finished. Tatanggap ka na sa Diyos. Hallelujah. Di ba napakasarap ng mga kapatid? You are already accepted. Baka naman pwede makahingi ng palakpak. Yes. Hindi sa akin yung palakpak na yan. Kaya natin pinapalakpakan natin, nag-amen tayo, sinasabi natin, ako'y accepted ko yan. Totoo yan, sinasabi ni Pastor. Wala nang kailangan gawin pa. I am now finished in Christ. Katanggap-tanggap ako sa Kanya. I am saved. Kahit na sabihin pa natin na, we are now, kaya tayo hindi natatakot na makabalita ng last days. Yung mga, alam nyo, mga malapit na dumating si Lord, so what? Yung matagal na namin hinihintay nung. Malapit na dumating si Lord, so what? Yun nga hinihintay namin. Di ba, paano na kayo gagawin natin? Sabi na lang ng iba, let's spend some money. Yun na lamang eh. Kasi nga, natatakot sila eh. Pero tayo mga kapatid, we are starting from the finish work of Christ. Wala ka nang gagawin pa, katangkap-tangkap pa na ako. Dumating man siya, babangon ka na lang kung kaya namatay na from the grave, o kung kung hindi ka pa from the grave, yan na pa yung sarili mo katawan, aakit ka na lamang. Pag tunog ng trompeta, sasalubungin mo na lamang sa Kristo sa alapaap, sa kalawakan. Di ba maganda yung mga kapatid? Sabihin nyo, paano yung ininvest kong negosyo? Paano yung aking tindahan? Paano yung anak kong nag-aaral pa? Huwag nyo intindihin mga kapatid yun. Pagdating ni Lord, wala na sa isip mo yun. Pagkat makikita mo na yung glory niya. The greatest glory. Ito pala ang pinaka-aasa mo sa, kung alaman ko lang na ito pala ang pinakamaganda sa buong buhay ko, hindi ko pag-iintindihin yung mga bagay na yan. Sapagkat ito pala ang tunay. Ito pala ang tunay na satisfaction. Ito pala ang tunay na kagalakan. Ito pala ang tunay na joy pag nakita mo yung mga kapatid. At ikaw ay sumalubong doon, kasama ka. Thank you, Lord. Hallelujah, Lord. Salamat na lamang, Lord. It's already finished. It's already done, mga kapatid. Hallelujah. Yun po mga kapatid. Ang problema bakit hindi ko nararamdaman na talagang parang ako ay pinatawad na ako talagang malinis na, hindi ko ramdam. Parang hindi ko ramdam na ako katanggap-tanggap sa Diyos. Hindi ko ramdam na ako malapit sa Diyos. Kapatid, ramdam, hindi mahalaga ang pakiramdam. Ang mahalaga mga kapatid ay kaalaman. Sapagkat ang katotohanan is not about feeling the truth, it is about knowing. Because the truth that will set us free is the truth that we know. Hindi mahalaga ang feeling. The feeling will follow if you believe the truth.
Amen. Kaya tayo sumasamba kanina. Hindi ko feel lang sumamba. Pero mga kapatid, alam mo katotohanan na kaya ka nasamba. Dahil kaya nakasasamba. Sapagkat nilinis na ng Diyos ang daan mo. Ngayon, you can approach Him boldly on the throne of grace kasi katanggap-tanggap ka na. Yung panalangin mo, dinidinig ng Diyos. Ikaw ay kanyang anak. Ikaw ay kanyang malapit na anak. Ikaw ay kanyang kaibigan. Hindi kanyang kaaway. Kung alam mo yun, makasasamba ka. Makapagpupuri ka. Di ba kapatid? Because it's about the truth. And the truth that you know is the truth that will set us free. Kaya paulit-ulit ito mga katotohanan ito, binabaybay natin mga kapatid. Hindi tayo nag-iimbento dito. Nagsasabi tayo ng mga katotohanan. Sa katotohanan nga mga kapatid, ang feeling ay minsan kadalasan ay opposite ng katotohanan. Di ba? Hindi laging ang feeling ay tama. Ito ngay opposite ng katotohanan. Sabi, baka hypocrisy yan. Kaipokritohan. Alam niyo mga kapatid, hindi po kaipokritohan yung going against your feeling. Ito ang ramdam mo, pero hindi itong ginagawa mo, hindi po kaipokritohan yun. Ang hypocrisy kasi po, mga kapatid, is acting contrary to who you really are. Not to what you feel. Contrary to who you really are. Ikaw ay naman ay nagbabait-baitan, hindi ka naman mabait. O nagsusungit-sungitan, hindi ka naman masungit. Yun po ang hypocrisy. Pero tayo mga kapatid, tayo po'y tunay na pinabait. Kaya po hindi pagiging hipokrito yung tayo kumilos ng mabait. Kahit hindi mo ramdam. Hindi ka hipokrito, nagiging totoo ka lamang na ikaw ay mabait, ikaw ay pinabait na ng Diyos. At ano ang ginawa sa iyo ng Diyos sa pinag-aaralan natin? You are a new-hearted creation. Bagong puso na nilalang ng Diyos na may bagong puso na katulad ng sa Kanya na malambot, masunurin. Yung lumang puso, wala na yun, patay na yung kasama ng namatay ni Kristo. At nung ikaw ay tumanggap sa Kanya, binigyan Kanya ng bagong puso, hindi ko ramdam. Huwag mo nang intindihin, alamin mo na lamang. At kung yan ay naalalaman mo, lalakad ka. Later on, hindi mo na lang namamalayan, may bago ka ng puso. Kaya ipagpapatuloy natin yung preaching last week ni Pastora Jane. Aspect number 1, ano yung aspect number 1? Wala na tayong kailangan gawin pa para mas maging malapit sa Diyos. Bakit? Siya na ang naglapit sa atin eh. Wala nang makapaglalayo. Napakalapit na natin. Hindi tayo isang dipa ang lapit. Hindi. Hindi tayo isang pisngi lapit. Hindi. Nananahan siya mismo sa atin. Bago mo pa isipin, alam na ng Diyos. Bago pa maramdaman, nararamdaman na ng Panginoon ang nararamdaman. Kasi dyan siya nananahan. Ganyan ka kalapit sa Diyos. Wala nang lalapit pa. Wala ka nang magagawa para mas maging malapit pa. Aspect number 2. Wala ka nang magagawa pa para maging more forgiven at maging more cleansed. Hindi ka forgiven 90%, hindi ka cleansed 90%. You are forgiven 100%. Amen. Past, present, and future sin. Hindi lamang kasi sin ang pinatawad sa iyo eh. Yung nature mo, inalis yung maraming nature na yan. Ikaw ay new creation. Kaya ikaw ay cleansed. Hindi ka linisin pa at dumudumi ulit. Hindi, ikaw ay malinis na magpahabang panahon. Yang kasalanan mo will not affect your being clean before God. Hindi makakamansya yung kasalanan, maaari mo pang magawa. Hindi ko sinasabing gumawa kayo ng kasalanan, huwag niyo ko ikokot ng mali mga kapatid. Ang sinasabi ko, wala nang magagawa ang kasalanan ito. Bakit? Sapat na ang kabayaran ng Kristo sa iyong kasalanan. Malinaw po yun mga kapatid. Kaya ipagpapatuloy po natin sa aspect number 3. Do nothing to monitor or fix your heart. Wala ka na daw magagawa para ayusin pa yung puso mo. Bakit? Kasi tapos na eh. Kaya ka wala nang magagawa eh. Sabi kasi ng iba, pagka ikaw ay dumaan sa napakaraming trahedya ng buhay, o napakadaming taong masasama na gumawa sa iyo ng masama, nagiging matigas ang puso mo. Nagiging matigas daw yan, nagiging cold, malamig, unloving, hindi na umiibig, unsympathetic, apathetic, ang tawag, apathetic o unsympathetic, whatever the case may be. Hindi ka na naaawa, ibig sabihin nun, pag naka-experience ka ng coldness, yung masakit na nangyari sa'yo,
At ang sabi ng iba, ganito ha, ito, tandaan nyo, babaguhin ka ng Diyos if only you will let Him. Ganda. Babaguhin ka ng Diyos kung iyong hahayaan siyang baguhin ka. Alam nyo, in the past, sabi, Amen? Pero tama ba mga kapatid? Tama ba? Hindi po mga kapatid. Ito ang sasabihin ko totoo sa inyo. Kung ikaw ay tumanggap kay Kristo 1994, tumanggap ka 1997, 2013, o 2023 mga kapatid, nung tinanggap mo si Jesus, naging malambot na yung puso mo. Pinalitan na niya ang puso mo at the moment na ikaw ay tumanggap sa Kanya. At the very instant, yan ang sabi ng Biblia, na tinanggap mo siya, pinalitan na ng Panginoon ang puso. Eh bakit mayroon pa rin matigas ang puso? Na ako kilala. May kilala kayong tao matigas ang puso? Yes, meron akong kilala. Eh bakit kasi? Kasi baka hindi yung mabuting balita ang narinig. Hindi kasi mabuting balita ang narinig. Pangalawa, hindi nakarinig ng katotohanan. Hindi narinig yung mga tama. Hindi niya narinig na binago na ng Diyos ang puso mo. At ang sinasabi pa ay ganito, kung ikaw lamang ay mag-undergo sa mga prosesong ito, unti-unting mababago ang puso mo kung hahayaan mo ang Diyos. Ang daming kung, ang daming if, ang daming kondisyon. Nasaan na yung ginawa ni Kristo? Akala ko ba tapos na? Kung ako pa rin na magpapatuloy. Itong pusong ito, hindi ko kayang baguhin. At kung sasabihin mo, kung hahaya ako, ilang matagal ko nang hinahayaan ng Diyos na baguhin ang puso ko. Nung tinanggap ko nga sa Kanya, hinayaan ko na. Eh kayo, imagine nyo, paano nyo naghahayaan? Is there any specific action word that you can tell me? Ganito ang paghaya. Ganito kung paano hahayaan ang Diyos na baguhin ang puso ko. Can anyone tell? Wala. Because there is no such thing. The real thing is, nung tinanggap mo si Kristo, from spirit to your soul, even to your body, binago na lahat ng Diyos. Eh makakakita ka na tumanggap sa Panginoon, biglang, nawala yung pagiging adik ko sa sigarilyo. Matagal na niyang panahon, ginagawang give up yung kanyang paninigarilyo, pero nang tinanggap niya Panginoon, it's a miracle. Oo, really, it's a miracle. Ganun talaga ang Diyos. It's a miracle. Kaya yung pagbabago ng puso natin, it's a miracle. Alam niyo mga kapatid, bakit ganun? Akala ko ba binago na ng Diyos? Aking puso. Bakit minsan yung mga araw na paminsan-minsan gusto kong gumawa ng masama? Alam mo kapatid, dala-dala ito ng it's either you are angry, you are hungry, you are tired, you are desperate, you are lonely, you are sad. Ano pa? Ikaw ay may hormone imbalance. Ano pa? Ikaw ay under medication. Ano pa, Pastor? Nasabo na boss, in extreme condition mga kapatid. Gusto mo nang gumawa ng masama. Pero mabuti na lamang, bumilang ka ng 10. Buti na lamang, nakita mo yung verse sa ilalim ng silya mo. Tapos pagkatapos na nahimasmasan ka, sinabi mo ng, salamat Lord, hindi ko nagawa. Ano ang patunay nun? Gusto ng puso mong hindi gumawa ng masama. Ano ang patunay nun? Binago na ng Diyos ang puso mo. Amen mga kapatid. O kung may nagawa ka man na hindi mabuti, di ba ikaw ay nalulungkot ka? Dahil nagawa mo? Kasi nga, hindi yun ang laman ng puso mo. Hindi yung gumawa ng masama ang laman ng puso mo. Hello? Ikaw ba pag nakagawa ng masama kapatid, nagse-celebrate ka pa? Excited ka? Gustong-gusto mo nang gawin, gustong-gusto ko nang anuhin yung aking dayain o kaya kunin yung ganito. Bukas na bukas yung wallet, gustong-gusto ko na. Oh. Pagka ba nagawa mo, magse-celebrate ka dahil, halimbawa, nagdadrive ka. Kinat ka ng tricycle. Nagmamadali ka, napahara-hara sa daan. Pagtapat mo, binabaan mo, minura mo ba? Pag-alis mo ba? Yes Lord! Namura ko, ganun ba? Nagse-celebrate ka ba? Hindi natidepress ka. Sabihin mo na sa sarili mo, karapat-dapat lang gawin sa kanya para matuto yung mga driver na yan.
Nakakainis kasi, tapos gumawa ng ganyan. Pero deep inside, hindi ka nag-enjoy. Hindi ka nagse-celebrate. Hindi ka natutuwa. Pag nakagawa ka ng mga kasalanan, kapatid, hindi ka natutuwa. Akala lang ninyo natutuwa kayo, hindi kayo natutuwa. Nalulungkot kayo. Again, nasa anong atmosphere tayo? Tayo ay nasa biyaya ng Panginoon. And again, ikaw ay tumanggap, binago ng puso mo. Kaya ito, hindi ito para sa hindi mananampalataya. Hindi ko pwede sabihin, hindi gusto, pag nakagawa ka, hindi ka nagse-celebrate. Hindi ko pwedeng pangimasok kasi hindi pa nababago ang puso mo. Pero kayo mga nabago ang puso nyo, kayo na mismo mag-logbook. Kayo na mismo mag-take ng recording. Anong tawag doon? Journal kayo. Magawa kayo ng diary. Nakagawa ako ng kasalanan. Nag-enjoy ako o hindi? Hindi ko nagawa ang masama. Nag-enjoy ako o hindi? Nag-enjoy. Natuwa ako, nagpasalamat ako. Kasi nga, binago na ng Diyos ang puso mo. Sabihin nyo nga, binago na ng Panginoon ang puso ko. Wala na akong babaguhin pa. Amen, mga kapatid. Ano na lamang ang kailangan mong gawin? Alam niyo mga kapatid, hindi pwedeng sabihin ng mananampalataya sa kapwa mananampalataya pag nakagawa ng masama. Ganyan gang born again. Nakaring na tayo, ganyan gang born again. Hindi sinasabi ng tunay na tumanggap ng biyaya. Hindi sinasabi na nakakaunawa ng biyaya ng Diyos sapagkat alam niya na hindi niya i-judge ang taong ito ayon sa kanyang gawa. Ang sabi niya ng 2 Corinthians chapter 5 verse 16, we no longer judge man according to their external. According sa kanilang mga gawi. Bakit? Sapagkat sa verse 17 ang sabi, for we are a new creation. Alam niya kasi ng mananampalataya ang binago sa kanya ng Diyos ay yung panloob. Kaya hindi niya pwede sabihin, ganyan niya born again. Hindi niya i-judge ang taong to kung born again o hindi sa pamamagitan ng kanyang aksyon. Sapagkat alam niya, iba yung panlabas, iba yung panloob. Pero hindi ko condone na sabihin ang kilos ninyo ay magaspang. Itong sasabihin ng born again sa kapwa born again, pag gumagawa ng masama, ay iingat ka. Baka makita ka ng hindi mananampalataya. Bakit? Kasi sa labas, tayo ay ginajudge sa ating panlabas na aksyon. Sa panlabas, ang ating aksyon ay makakadapa doon sa iba upang sila ay tumanggap ng tunay na mabuting balita. Kaya iingat ka. Kaya pag ako ay nagmumura sa daan at ako ay nagkakaras-karas na ganyan, ang lagi yung kasabi ng katabi ko, gayaan ka ang pastor. Hindi sinabing gayaan ka ang born again, hindi. Ingat ka, baka may makakita sa iyo. Mapicturean ka, mapa-Facebook ka pa. Kahiyaya, pastor. Anong ibig sabihin nun? Hindi niya kine-question. Kung ako'y tanggap po, hindi. Ang kine-question niya, makakadapa ako sa iba eh. Ako hindi magandang ehemplo. Sa mga hindi mananampalataya, makikita nilang ginagawa ko, hindi sila tatanggap sa Panginoon. Hindi maniniwala sa sinasabi ko. Pero kung kayong nakakaunawa, tayo may ligtas. I will not judge you according to your work or to your behavior. But please, for the sake of the name that you're carrying, for the sake na ikaw ay Kristiyano, iayos mo ang attitude mo, iayos mo ang lakad mo. Pero ikaw ay ligtas na. Alam natin yan. Ikaw ay ligtas na. So, ano ang dapat na mangyari, mga kapatid? We as believer, we should experience the renewing of the mind. You can do nothing to fix our heart. Wala na tayong magagawa para baguhin pa ang puso natin. Why? Because it is already changed. It's already beyond change. It's been exchanged. Pinalta na. Kaya wala ka nang magagawa. Tapos na! Wala ka nang magagawa. Amen? Ito naman, paano naman yung verse na yun? No one is good except God alone. Sabi ng Mark chapter 10 verse 18. Biblical din nga naman. No one is good except God alone. How can we say we are good if Jesus said, no one is good except God alone? Again, mga kapatid, kaya nga nililinaw natin, nasaan tayong planeta, nasaan tayong atmosphere, tayong mga believer, nasaan tayong climate, nasaan tayong dispensation. Mga kapatid, tayo ay nasa New Covenant. Nung sinabi ni Kristo yan, wala pa sa New Covenant.
Ang tao ay nabubuhay pa sa Old Covenant kung saan wala talagang matuwid sa harap ng Diyos. Wala talagang katanggap-tanggap sa harap ng Diyos. Kaya nga pinadala si Kristo para makita ng mga gumagawa kuno ng mabuting ito na hindi sila mabuti at kailangan nila si Kristo para sa kanilang kaligtasan. Amen. Kaya po napakalinaw na sinabi ni Kristo, walang mabuti sa inyo. No one is good. Para ang mga taong tumakbo sa, ay ano ngayon? Paano ngayon kami? Tumakbo kayo sa akin. Yun ang purpose nun. Malinaw po yun mga kapatid. Pero ngayon mga kapatid, different na. Namatay na si Kristo, nag-rose na, kaya tayo ay now good. Ha? Meron tayong preaching tungkol dyan. We have been made good. We are born again. Born again of a new creation na good. Good? Good. Amen. Paano naman ka-amen? Amen. Pananampalataya lang yan, kapatid. Amen. Palakpakan natin. Ano pananampalataya na mo? Ito yung verse na ito, Romans chapter 6, verse 18. Ano yan? You are born of God, born of the Spirit, and slave of righteousness. May magagawa ka pang hindi gumawa ng righteousness? Ay wala. Slave ka ng righteousness. Wala kang magagawa, kapatid. You are slave of righteousness. Susunod ka na lamang sa kabutihan. You have been born of God, born of the Spirit from God, born from above, born from the seed of God. Ano tawag doon? Good seed. Amen. May pusong masunurin, Romans chapter 6 verse 17. Noong una, alipin ka ng kasalanan. Noong una. Noong una. Noong una, alipin kayo ng kasalanan. Pero, salamat sa Diyos. Dahil ngayon, buong puso, ay ito niyo, isipin niyo ang puso ninyo, hindi lamang half-hearted, hindi lamang part of your heart, hindi lamang konting gusto, kundi buong puso. Sabihin niyo nga, buong puso. Buong puso kung gustong sundin ng aral ng Diyos. Amen, mga kapatid. Buong puso natin sinusunod ang aral na itinuro sa inyo. At ano yun? Yung na tayo ay anak ng Diyos, na tayo niligtas ni Kristo. Buong puso. Wala kang katulad. Ito pa matindi mga kapatid. Pag nakita itong verse na ito, buksan mo nga yung verse na ito, sis. Yung next verse, sis. Yan. Sabi ng Lucas chapter 7 verse 20, ngunit mas dakila pa sa kanya ang pinakahamak sa mga taong kabilang sa kaharian ng Diyos. Mga kapatid, ang pinag-uusapan dito si Juan Bautista. Si John the Baptist. Si John the Baptist na sabi niya, hindi ako karapat-dapat man lamang magdala ng tsinelas ni Kristo. Dahil ako ay mababa, sabi ni Juan the Baptist, pero ang sabi ng Panginoon, mas dakila pa kay John the Baptist. Ang pinakahamak sa mga taong yung pinakalist na born again. Itinuturing mo pinakalis ka, hindi ako nakakapag-serve, pero ako'y ligtas, hindi ako wala akong nakakontribute sa church. Sa tingin mo pinakalis ka, pero kapatid, sabi, dakila ka pa kay John the Baptist. Mas dakila ka pa, walang kang katulad sa kadakilaan sa mga taong nabuhay before the cross. Noong panahon ng bago mamatay si Kristo on the cross, sa Old Covenant, panahon ni Moses at panahon ng mga Pariseo, mga propeta at mga Saduseo, mga kapatid, kahit sino pinakadakila doon, ikaw kapatid, mas dakila pa doon. Kaya wag mo akong tutulugan, kapatid. Dakila ka. Amen? Ayan hindi ako nagsisinungaling, hindi ko kayo binobola, hindi ko kayo ini-steer. Pag sinasabi niyo binobola ko kayo, bigyan niyo ako bola-bola. Pero hindi kapatid, hindi ako nang bobola, nakasulat yan. Mas dakila ka pa. Kasi ikaw ay kasama sa kaharian ng Diyos. Amen? You are a new creation. You are a child of the living God. You are a partaker of His divine nature. Isipin nyo, new creation, child of God, partaker of divine nature, kahati ka sa kabanalan. 2 Corinthians 5:17, 1 John 3:1-2, at saka 2 Peter chapter 1-4, mga kapatid. At saka, hindi na mababago yun, tapos na
Hindi ka na pwede sabihin, ngayon dakila ka, ngayon nasa kaharian ka ng Diyos, ngayon ligtas ka, ngayon anak ng Diyos, bukas hindi. Hindi mangyayari ito, kapatid. Kasi, tapos na. Wala ka nang magagawa pa. Amen? Signed, sealed, delivered. Amen? Di ba magandang balita, kapatid yun? Hallelujah. Kaya nga mga kapatid, you are spiritually alive, you'll never be dead, you are a new-hearted, you will never be old-hearted, you're a child of God, you'll never be child of wrath. You are good, you will never be evil. So, get used to it. Masanay ka dito. Kasi you are in Christ forever. Forever na nananahan dyan si Kristo. Kaya ka ngayon ay fit. You are fit forever. Amen, mga kapatid. Amen. Okay. Paano ngayon yung sanctification? Yan. Ito ngayon, naririnig natin. Sino ba dito matatandaan ng Kristiyano? Yes. Yung mga, hindi lang matandang edad, matandaan ng Kristiyano. Yung mga galing mo sa mga lumang katuruan, mga kapatid. Alam niyo itong sanctification na ito dito ako nadali dati. Dito ako nalito Dito ako nalito. Yung narinig niyo na ba yung word na progressive sanctification? O progressive holiness? Bago yun. What is sanctification muna? Ang sanctification, wala ba ako sis dyan? Parang wala ako sa PowerPoint. Ayun! Ang sanctification is setting apart. Huwag niyo muna basahin yung you as a person. Ibig sabihin lang ng sanctify is to make holy. Set apart for a purpose. Nakahiwalay ka para sa isang specific. Hindi ka kasama ng karamihan. Sinanctify ka, hinihiwalay ka. Sanctify for a perfect purpose. At ang Bible po mga kapatid, meron dalawang uri ng sanctification. Hindi ko alam dati yun May dalawang uri ng sanctification. Number 1, sanctification type 1, tapos na. Uwi na daw tayo, tapos na. Sis, pabalik naman yung aming PowerPoint. Yan yung type 1, setting apart of you as a person. Ikaw, yung buong pagkatao mo, sinet apart ni Lord. Ikaw binaligtas para ka na sa Kanya. Ikaw, na tumanggap sa Kanya ka na. Pag-aari ka na ng Diyos. Para sa Kanya, 100%. Ikaw ay nakadestin sa Kanyang kaharian. Number 2, sanctification. Setting apart ng yung attitude mo binabago. So, ang Bible, may dalawang application ng word na sanctification. Yung una, para doon sa iyong pagkatao, you are sanctified. Pangalawa, sa iyong attitude and action. Ano ngayon yan? Kailangan maintindihan natin ang pagkakaiba ng dalawang ito. Pag pinagsama mo ito, ginamit mo sanctification sa dalawang ito, lito ka, mixture ka, kaya naghalo ka na, naglahok ka na. Kaya ngayon, ang ginagawa nila, dinidisregard nila ibang verse. Kasi may conflict may contradiction. Yung verse lamang na gusto nila, yun lamang kanilang hina-highlight. At yung contradictory verse, sinitsipopwera. Para itong ibig sabihin. Pero hindi. Ang tama, ang pag-aaral ng Bible, pag-aaralan mo kung anong ibig sabihin ng isang verse na yun, pag-aaralan mo yung bakit hindi parang opposite ng verse, pag-aaralan mo din. Baka magkaiba sila ng tinutumbok. Baka magkaiba sila ng konteksto. Tingnan natin mga kapatid. Acts chapter 2, verse 18. Acts 26 verse 18. Ito yung first type. To open their eyes so that they may turn from darkness to light and from dominion of Satan to God. That they may receive forgiveness of sins and an inheritance among those who have been sanctified. By whom? By faith. Siyempre, of course, by God, through faith. Pero ano sila? Sanctified na. Nung sila'y tumanggap, nanampalataya, they have been made sanctified. Banal na, nilinis na.
Nilinis na, sanctified na. Sa Tagalog, at sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin, sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan at mabibigyan ng lugar kasama ng mga taong ginawang banal na ng Diyos. So, ibig sabihin, kapag ikaw ay tumanggap na nampalataya, ikaw ay saved na, ibig sabihin, you are now included in the group na sanctified. Instant o hindi? Instant. Sanctified. Ano pa? Ano pang verse natin? Dagdagan natin. Sa 1 Corinthians 6:11. Such were some of you. Ito yun, yung mga dating gumagawa doon. Kayo ay makasalanan, kayo ay manganganunya, kayo ay magnanakaw, kayo ay nangaapi, kayo ay sinungaling. Such were some of you. Yan. But, dati yun. Pero nung tumanggap, but you were washed. You were sanctified. You were justified in the name of the Lord Jesus Christ and in the Spirit of our God. Mga kapatid, yung bang was ay kasabay nung sanctification? Yes. Yung sanctification ay kasabay ng justification. So, nung nilinis ka, ito'y equal din sa iyong pagiging sanctified. At kung ikaw ay justified, ito'y equal din sa iyong pagiging sanctified. So, pare-pareho lang. Nilinis ka, that means you are sanctified, you are justified. Ikaw ay justified, that means you are sanctified, you are washed. Ikaw ay, ano pa? You are washed. Ibig sabihin, you are justified and you are washed. Sabay-sabay yun. Pare-parehas yun mga kapatid. Pinatawad ka, nilinis ka at ano ganyan justified? Pinawalang sala. Pinawalang sala. Nilinis, pinabanal, at pinawalang sala. Ano pa isang verse? Hebrew 10:10. By this we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once and for all. Tapos na, mga kapatid. Mapapansin po natin sa mga passage na yun, lahat po ito ay tapos na. Wala dito proseso. So, ibig sabihin mga kapatid, God did the setting apart at in-improve ka niya, inayos ka niya, wala ka naman dadagdag. Sapagkat ito ay, ulitin ko lang yung word na sinasabi natin, tapos na. Nangyari na. So ngayon, ano ngayon yung progressive sanctification? Ito ngayon. Tignan natin sa verse 15. Tagkatan tayo kung magturo. Hindi natin tuturo yung isa, tapos kakalimutan natin yung isa. Pero kasi may nagtuturo, ayaw nilang tingnan to. Hindi nila dinadaanan ng verse na to. Dito lang sila nakatutok sa verse na ito. Peter chapter 1, verse 15. 1 Peter 1, verse 15. 1 Peter 1:15. But like the Holy One who called you, be holy yourselves. Also, in your behavior. Holy ka na. Pero, magpakabanal ka pa din sa iyong behavior. Bigyan natin sa ESV, sa English Standard Version. But, as He called you is holy, holy ka na, you are also holy. But also in your conduct. So ano pinag-uusapan dito ni Peter? Peter, ano bang tinutumbok mo? Linawin mo nga kami, Pedro. Ang pinag-uusapan dito kasi ni Pedro ay behavior. Sinasabi niya yung progressive behavior. Ikaw ay banal na, ngayon, banalin mo rin ang iyong attitude. Ang pinag-uusapan dito, ang tinutukoy dito ni Pedro ay attitude. Kaya ito yung progressive. Ito yung hindi instant. Sino bang taas nga kamay na instantly good ang behavior nyo? Wala. Hindi ako instantly good behavior eh. Pero instantly, I have been sanctified. I have been made holy. Pero ang behavior ko, ito yung progressive. Ito yung unti-unting nababago sa pamamagitan ng pagbabago ng isip. Dahil tinatanggap ko ang katotohanan, ako'y binago na ng Diyos, kaya lumalabas sa aking behavior ang katotohanan, ako'y binago na ng Diyos. At ine-expect ko araw-araw ang pagbabago ng Diyos. Kaya kayo mga kapatid, huwag nyo laging turuan ng mga anak nyo ng, o kaya ganito, masyado natin kinokontrol lahat na ng bagay, ganito na lang gawin natin. Kung talagang ito hindi binago ng Diyos, walang magagawa eh. Lord, ine-expect ko na lang na yung pagbabago mo sa Kanya ay lalabas sa Kanyang buhay.
Mag-pray na lang kayo. Ipag-pray nyo na lamang na ipag-pray yung mga anak nyo. Ilehans nyo na lamang ng ilehans. Kasi lalabas at lalabas yan. Pag ang katotohanan ng anak niya binago, lalabas ang katotohanan yan ay nabago sa pamamagitan ng kanyang attitude. Kaya po mga kapatid, itong dalawang sanctification na ito, yung who we are versus our attitude and action ay magkahiwalay. Hindi iisa yun. Kaya pagka hindi tayo careful, madidisip tayo. Ay, hindi ka pa naman talagang tunay na ligtas eh. Tama mo, hindi ka pa sanctified. No. Sanctified na ako. Kaya lang, hiwalay yung behavior ko sa aking pagiging sanctified. Ngayon, kinokondol ko ba ang masamang behavior? Hindi, mga kapatid. Again, inuulit-ulit ko, hindi po natin pinangangaral dito na baliwalain natin ang masamang behavior. Ang masamang behavior ay lalabas kapag tinanggap mo na sa loob, ikaw ay binago na ng Diyos. Amen, mga kapatid. Okay. How about yung Christian growth? Malinaw na po tayo sa sanctification. Dalawang klase. Sanctification, we have been sanctified instantly. Pero yung behavior natin, nasa-sanctified pa yan. As we change our mind. How about yung Christian growth? Yan. Eh, paano yung mga tinuturo na paglagong spiritual? Hindi na kayo nagtuturo ng paglagong spiritual, Pastor Anthony. Hindi kayo nagtuturo, Pastor James, Pastor Rodel. Pastor Rodel? Parayo. ng paglagong spiritual. Tanong ko naman sa inyo, kung kailangan bang lumagong spiritual, ibig sabihin, nung ikaw ay naborn again, bata ang yung spirito? Infant pa ang espiritu? O parang yun tinanim? Ang espiritu na kailangan lumago. Ganun bang ibig sabihin? Hindi po mga kapatid. Ang katotohanan po, nung tayo ay naborn again, ang espiritu natin perfect na. 100%. Ay ano ngayon, yung paglagong espiritual na tinuturo natin, ano yung paglagong espiritual? Una muna, ito muna dapat nating matandaan ha. We are perfectly forgiven, perfectly righteous, perfectly set apart for God. Wala na kailangan lumago doon, perfect na eh. Kaya nga fit na tayo, perfect na. Pangalawa, we are 100% heaven ready. Wala na sa inyong kailangan pang ayusin at purgatoryohin. Pupurgatoryohin ka muna para mapurga ka pa. O kaya bago ka mamatay, kailangan malinis ka muna para kayo makapasok. Ready ka na ngayon, mga kapatid. Ready na tayo. Anytime. Go ahead. Ready na. At pangatlo, mga kapatid, accepted tayo sa Panginoon. Nililay ko lang ang groundworks. Tayo ay accepted na, hindi tayo minahal ng Panginoon 50%, 100% acceptable sa Kanya. Minahal niya buong-buo sa atin. Yung Espiritong galing sa Kanya. Yung soul, naituro natin to. Yung soul, which is the mirror of the Spirit, is 100% ready. Kasi ang soul nga is just the mirror of the Spirit. Hindi na kailangan linisin pa ito. Even your body can be offered as a living sacrifice, holy and acceptable to God. Kita nyo, pati yung body natin. Pero we are 100% ready. Eh, saan ngayon tayo lalago? Ano yung sinasabing paglago? Saan tayo lalago? Hula. Sa knowledge. Lalago tayo sa knowledge. And once the knowledge is accepted, it will change the way we think. Renewal of mind. Pagbabago ng isip. At pag nagbago ng isip natin, magre-reflect ngayon tayo sa behavior natin. Ibig sabihin, yung lahat ng ito, yung action natin, ay hahabol ngayon. Will catch up to who we really are. Hahabol ngayon kung talagang sino ka. Yung mga pagsasalita mo, yung mga attitude mo, yung mga pananaw mo sa buhay, hahabol ngayon kung sino ka talaga. At sino ka ba talaga? Fit, perfect, 100% Son of God. Amen. Yun ang paglagong espiritual. Hallelujah. Eh, ano ngayon ang aspect number 4? Eh, mukhang 10:30 na. Aspect number 4, last aspect. Tapos na tayo doon sa aspect number 3. Ano yung aspect number 3? Wala na tayong magagawa para baguhin ang puso natin. Aspect number 4, do nothing to feel more. Wala na tayong kailangan pang gawin para tayo mas makaranda. Again, ano ang goal natin? Is not to feel more, but to know more.
Not to feel, but to know more. To grow in the knowledge of Jesus and of His grace. At hindi, yung pagkakaalam mo ng, ikaw ay sa knowledge, doesn't make you even closer to God eh. Kahit pa wala ka knowledge eh. It does not make you even closer to God. Kahit padagdagan mo ang knowledge mo, close ka na kay God eh. Kita niyo mga kapatid yun? Mga kapatid, hindi, it will not make us more forgiven. Eh siguro pag mas marami akong knowledge, mas mapapatawad ako, no? Pinatawad ka na ng perfect din. Ano yung mahalaga sa knowledge? It will open your mind to the truth that will set you free. Saan ka free? Free from lies, free from the bondage of the enemy, free from the burden of religion na mag-burn out sa atin. Kaya tayo magiging masaya. Kaya ang Kristiyano ngayon ay laging masaya. Amen. Kaya nga sabi ni Lord Jesus Christ, come to me, oh, you are tired and heavily laden, and I will give you rest. Yun yung, lapit na ako ng lapit kay Lord, ba't ako hindi rest? Paano kasi pag lapit mo, lagi mo gustong bitbit ang iyong kargada. Gusto mo ikaw ang gumawa na gumawa. Ikaw ang magtrabaho na magtrabaho. Tinrabaho na naman niya at tapos na. Gusto mo pang ayusin ang ayos na. Gusto mo pang ulitin yung tinapos na ni Kristo sa krus para sa iyo. Kaya ang gagawin na lang natin, no! Alamin mo kung ano yung mga tinapos niya. And then, lakaran mo yung mga katotohanan ito. Sumamba ka sa Kanya, magpasalamat ka sa Kanya. So, do nothing to feel more. Kaya nga, sabi ng 1 John chapter 5 verse 13, I have written to you who believe in the name of the Son of God so that you may feel. Hindi pala. So that you may know pala. Kita nyo? Tinawag ko kayo, maniwala kayo sa pinapangaral ko sa iyo na anak ng Diyos, sa Kristo, para maramdaman mo na ikaw ay may buhay na walang hanggan. At para hindi kayo masaya pag nagpupuri sa church, no? Para malaman mo na may buhay na walang hanggan ka, kaya ka nakapagpupuri sa Diyos ng masaya. Amen. Kaya nga katulad din ng marami mga kapatid, yung mga pastor, yung mga missionary, yung mga spiritual leaders, ay tao din yan. Kasi nga, naghahanap ako ng nararamdaman. Bakit si pastor? Pag nagpupuri, saya-saya. O kaya pag kailangan umiyak, iyak na iyak. Gusto ko din yun. Gusto ko ma-feel yung na-feel niya. Mga kapatid, tao din yan. Tao din kami. Mga kapatid, minsan ay masaya, minsan ay malungkot. Kalat din ang mga saloobin niyan. Minsan nakakakain din ng panis sa gabi yan. Sira din nandiyan sa umaga. Takbo doon sa CR. Pare-parehas lang tayo mga kapatid. Nakakain ng kape, minsan energetic, minsan mataas din ang sugar. Pagka naubusan na ng sugar, baksak na, patig na, lambot na. Ano ibig ko sabihin doon kapatid? Huwag nating habulin yung pakiramdam. Mabuti kung nararamdaman mo yung nararamdaman nila. Pero bakit yung nararamdaman yung nagsimula yun dito eh? Kasi nag-aaral ng salita ng Diyos yun eh. Nakikita niya ang mga pangako ng Diyos, nakikita niya ang mga biyaya ng Diyos, nakikita niya ang ginawa ng Jesus. Kaya pag harap niya dito, pag tayo niya dito, saya-saya niya eh. Kasi yung opportunity niya to worship God with you, with us together, as brother and sisters. Hindi ka mga kapatid, kaya tayo masaya, nagpupuri, kaya tayo nakakasamba. Hindi dahil nararamdaman agad natin, hindi. Nauunawaan muna natin at na-meditate natin. Kaya nga sina PB, sina Aileen, pag nagsimulang praise and worship, nagbibigay muna ng katotohanan ng salita ng Diyos eh. Ay doon pa lamang, kanina, pinakita niya yung manok. Oh, Lord. Nakita ko yung pag-aalaga ng manok doon sa kanyang, hindi pa nga sisi, itlog pa nga lang yata yun eh. Ay wala nga bubong yun eh. Sabi ng Biblia, tayo ay kinukup ng Diyos higit pa sa pagkukup ng anak na manok, inahing manok sa kanyang mga sisi. Ganon tayo kamahal ng Diyos. Yung manok na yun, kaya niyang ma-expose sa atmosphere, ma-expose sa danger, wag lang niya maiwan yung anak niya. Ganon ka kamahal ng Diyos, mga kapatid. Ganon tayo kinukup ng Diyos. Kaya ka nakakapalakpak ngayon, kaya ka nakapagpupuri. Dahil nasabi ko, at nalaman mo at natanggap mo. Hindi dahil nararamdaman mo agad. Dahil noon nauunawaan mo muna ang katotohanan ito. Natatanggap mo na paniniwalaan mo. Kaya ngayon nakapagpapasalamat sa Diyos. Amen. Purihin ang Panginoon. Kaya huwag kayo magsasawa sa pag-aaral kapatid. Ang pag-aaral sa Panginoon, hindi maglalapit sa'yo sa Diyos. Bakit? Malapit ka na sa Diyos. Hindi magliligtas sa'yo. Bakit niligtas ka na? Hindi magpapabanal sa'yo. Bakit banal ka na? Pero magbubukas sa'yo
ng napakaraking katotohanan ng Diyos. Para ngayon nakapagpupuri ka at nakapagpapasalamat ka. Ang nag-expect ka ng himala sa buhay mo, nakalalakad ka, ayos sa gusto niya, nakare-resist ka sa temptation, susunod ka sa gusto ng Diyos. At nakapamumuhay ka ng may katagumpayan. Amen, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Lobo na ang ilong ko na, lobo na. Bakit ba nalobo yung ilong ko? Dahil ba ako feeling ko lang umiyak? Hindi ko feel lang umiyak, mga kapatid. Hindi ko kayang dramahin. Napapaluha lang ako sa katotohanan ng pinag-aaralan natin. Aba. Napakaganda ng salita ng Diyos. Ito pa. Sabi ng John chapter 17 verse 17. Ano nito difference sa atin sa iba? Sanctify them, set them apart in the truth. The word is your truth. Katotohanan ng salita ng Diyos. Salita ng Diyos. Ano yung salitang ito? Ito na nga yung gospel. Ito na nga yung sinabi natin paulit-ulit. Christ died once and for all, for everyone, for all times. Tapos na. Wala ka na magagawa pa. Yan ang gospel, mga kapatid. So we are excited not about what we feel, but about what we know. Kaya wag natin ikumpara-kumpara lagi yung mga experience. Meron akong naririnig Gusto nila lumipat ng church. Bakit? Kasi doon sa ibang church na yun nakakakilabot Talagang gapang na ang mga tao. Oh. Talagang, doon sa church na ang dami namin experience. Ang daming natinan namin retreat. Retreat 1, retreat 2, retreat 4. Puro retreat, wala nang forward. Retreat na lang na retreat. Patras na lang, atras, wala nang forward. Kaya hindi maka-forward, puro retreat Alam niyo ba yung retreat? Yan puro pag-analyze sa sarili. Retreat. Pero tayo forward, pag-analyze sa salita ni Lord. Kaya tayo nakakalakad patsulong kasi daladala natin ang salita ni Lord. Kaya hindi ka makaalis-alis doon sa dati, retreat ka na retreat, review ka na review ng sarili mo. Na-confess mo na yung mga kasalanan ito, nasunog mo na yung mga papel mo, naipalipad na yung abo. Ulitin na naman, paulit-ulit na lamang. Nailuha mo na ng gabalde. Rumitreat na ng rumitreat. Lipat na ako doon, sarap doon. Sa inyo, walang retreat, puro family camp. Wala din meron na tayong kakano tayo. Kasi nga, ang natin is yung salita, daladala natin ang salita ni Lord. Kaya mga kapatid, tama ba na i-compare mo yung experience mo sa experience ng iba? Hindi. Ano tama? Dapat matandaan mo at masatisfy ka that you are complete. You lack nothing. Blessed with every spiritual blessing, no matter what emotional experience you have. At ito ang tapos na. Ito ay tapos na. Kaya kung tapos na, wala ka nang magagawa pa. Tama po ba mga kapatid? So kung wala tayong magagawa, ano ang magagawa natin? Kulit no? Wala na nga akong magagawa. Ano nga magagawa ko? Ito, hindi ko na sinasabi, ito, anong magagawa? Ito na lang ang dapat mong gawin. Hindi na to related sa kaligtasan mo. Hindi na to related sa pagiging malapit mo sa Diyos. Hindi to related sa pagiging malinis mo. Hindi na to related sa pagiging pusong banal na binigay sa'yo ng Diyos. Ito yung related. Hindi mo na mababago yung finish. We start from the finish. Ito ngayon yung paglakad mo. Ito ngayon ang spiritual life mo. Ito ngayon yung Christian life mo. Ano yung Christian life mo? Gigising ka sa umaga. Magpupuri ka sa Panginoon. I-offer mo yung body mo kay Jesus. Lord, use this body as a living sacrifice. Sasamba ka na lamang nang may kagalakan. Yun na lamang. Wala ka nang gagawin. Sasamba ka. Magpupuri ka. Magtaas ka ng kamay kung gusto mo. Magko-communion ka. Mag-i-enjoy ka. You walk by the Spirit. Kung anong sinasabi Lord sa puso mo na gawin, sumunod ka na lang. Ano pa? Set your mind on the truth. Baguhin mo ang mind mo. Pag-aaral ng salita ni Lord para mabago yung attitude mo. Ano pa magagawa mo? Ibigin mo ang kapwa mo. Ibigin mo brother and sister mo. Pag may pangangailangan yan, pag kailangan niya ng pampalibing, bigyan mo.
Tulungan mo. Pangaralan mo kung kailan niya ng pangaral. Rebuke, correct, instruct, and train. Oh, gawin mo yan. Ano pa? Grow in what? In the knowledge of Jesus Christ and of His grace. Lumago ka sa pagkakakilala mo kay Kristo, yung tunay na Kristo. Yung ginawa ni Kristo. Sa kanyang biyaya, alamin mo yung mga biyayang binigay niya sa'yo. Grow in the knowledge of Christ. Thank God for everything. Sabi nga, in everything, thank God. Sa lahat na nangyari sa buhay, pasalamatan mo, Panginoon. Lord, salamat po, narito kami ngayon. Wala kami doon sa giyera. Salamat po, wala kami doon sa Afghanistan. Salamat na lamang, hindi ako pinanganak na Iranian. Kung ako'y Iranian, ang dami kong balbas. Pero, wala akong kaligtasan. Salamat na lamang, Pilipino ako, malaya kami sa pangangaral ng salita ng Diyos. Salamat na lang, hindi ako nasa Amerika na hindi pinagbabawal sa klase ang Biblia, pinagbabawal ang Panginoon at hindi mo alam kung ano sex mo, he or she or whatever, male or female or they. Salamat na lamang wala ako doon sa Vietnam o sa China na bawal ang salita ng Diyos. Salamat na lamang ako'y nakakapakinig ng salita ng Diyos. Hindi ako nasa Saudi na upang sumamba, kapatid. Kailangan pang magtago sa mga pulis. Salamat na lamang, nandito ko, hindi ako nakahiga doon sa bahay at may sakit upang hindi ko marinig ang salita ng Diyos. Salamat na lamang, mga kapatid, nabuksan ang aking isip, binuksan ni Lord ang isip ko upang makita ko katotohanan. Dahil ako'y panatiko. Ako'y katoliko. Pero binuksan ni Lord na makakilala ako sa Kanya. Na makita ko ang katotohanan. Nakakaawa sila, kapatid, sapagkat mapapahamak sila na hindi nila alam ang katotohanan. Hindi natin sila kaaway. Sila ay dapat maligtas. Nagpapasalamat tayo, kapatid, dahil tayo narinito. Tayo marami tayo ini-invite. Invite na tayo ng invite. Pero hindi sila na-attend. Bakit hindi sila na-attend? Magpasalamat na lang tayo, naka-attend tayo. Hindi po nila ang puso natin, kaya ka naririto. Napakarami natin dapat ipagpasalamat sa Panginoon. Alam nyo, kaya tayo nakapagpasalamat dahil yan ay tinapos lahat ni Kristo. Kung tayo pala ang gagawa niya, kapatid, hindi natin kaya, mapapagod tayo. O para kung maligtas, para kung mariwardan sa langit, kailangan kong magdala ng 10 kaluluwa every week. Ano ko po, sinasabi pagkukukunin yung kaluluwa na yan. Babayaran ko, ano yung politiko? Attend ka sa church namin, bigyan kita ng 500 pag-uwi. Politiko? Pero hindi, mga kapatid. Kahit wala ka nahatid na kaluluwa dito, kapatid, katanggap ka pa rin sa Diyos. Sabihin pa rin ng Panginoon natin, well done, my good and faithful servant. Pero tignan mo yung kapatid mo na yun na hindi nakakarinig na salita ng Diyos. Mapapahamak, hindi niya alam. Ano pa, mga kapatid? Learn how to act like who you really are. Kumilos ka na talagang ikaw parang ligtas. Kumilos ka na talaga ikaw parang anak ng Diyos. Marami mga kapatid tayo na hindi nakilos na parang anak ng Diyos. Anak nga sila ng Diyos, pero kung kanino natakbo pag may pangangailangan, hindi sa kanyang Ama sa langit. Anak ka ng Diyos, pero konting problema ay nag-worry, nanunumpa, sinusumpa ang Diyos. Kumilos ka na parang anak ng Diyos. Mag-expect ka ng pagpapala. Ako nag-expect, ako'y tuwing umaga, ako'y anak, nag-expect ako ng mabuting gagawin sa akin na aking mga magulang. Mag-expect ka ng mabuting gagawin sa iyo ng Diyos araw-araw. Kasi mabuti ang Diyos. At mahal ka ng Diyos. At anak ka ng Diyos. Tandaan mo yung kapatid. And last, mga kapatid, maniwala ka. Manampalataya ka. Ito masasabi ko, believe, 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 believe. Natapos na, kapatid. Wala ka nang magagawa pa. Ano ang takeaway natin? To get closer to God. Ano sagot? Tapos na. Wala ka nang magagawa pa. To get more forgiven and cleansed. Tapos na. Wala ka nang magagawa pa. When you try to fix your heart, tapos na.
wala ka na magagawa pa. Sagot naman mga kapatid, try to experience more of God. Ano sagot na? Tapos na. Wala ka na magagawa pa. Kaya sa ganitong paraan mga kapatid, binibigyan natin ng halaga. Ito ang pagbibigay ng halaga sa ginawa ni Kristo sa atin, sa tinapos ni Kristo. Sino ang tumapos? Si Kristo. Para kanino? Para sa atin. Di ba dapat tayo magpuri, magpasalamat sa Panginoon? Purihin natin siya. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. Sa yung ginawa para sa amin, Lord. Salita namin ay kulang. Palakpak namin ay kulang. Hayaan mo, Lord God, na maging malinaw, maging lalong buhay na buhay ang mga salitang ito. Manatili sa aming isipan, sa puso. Maging malalim, malalo ang mga salitang ito, Lord God, na nagbubukas upang lalo ka namin makilala, upang lalo namin makita ang kadakilaan mo sa aming mga buhay. Kung ikaw kapatid, hindi mo pa kilala si Jesus, first time mo nakarinig ng message na ito, first time ka dito, hindi mo pa tinatanggap ang mabuting balita, inaanyayahan kita sa isang maigsing panalangin, nagpagtanggap, yung pag-anyaya niya, tanggapin mo. Yung panliligaw ng Diyos, aksepin mo. Sabihin mo ang matamis mong oo sa panliligaw sa iyo ng Diyos. Kaya inaanyayahan kita sa isang maigsing panalangin ito. Panginoong Jesus, ako po ay makasalanan na mapapahamak kung wala ka. Salamat na lamang dahil sa pagmamahal mo sa amin. Ikaw na tunay na Diyos ay naging tao, nabuhay ng walang kasalanan, nabuhay sa kahirapan, sumunod sa Ama hanggang mamatay sa krus para sa akin upang bayaran ang lahat kong kasalanan. At nung namatay ka sa krus, nung ibinaon ka sa libingan, kasama rin namatay ang masamang pagkatao ko. At nung nabuhay ka, nabuhay din ang bagong nilalang na nabubuhay sa akin, na galing sa Ama, at tulad niya sa katuwiran at kabanalan. Salamat po. Sinulat mo ang pangalan ko sa aklat ng buhay at magmamana sa iyong kaharian at sasalubong sa iyo sa muli mong pagbabalik at makakasama mo sa iyong kaharian magpasahabang panahon. Sa pangalan mo, Jesus. Amen. Hallelujah.